Happy Sunday mga kagulong. Today is September 29, 2024 of course. Ay, ilang araw na lang, October na. Tapos ilang buwan na lang ba? October, November, 2 buwan na lang lalabas, mahigit December na. Ang bilis ng panahon mga kapatid. At binabaybay uli natin itong MacArthur Highway, ang ating paboritong highway. Going to Pampanga. Punta ulit tayo ng Pampanga mga kagulong. This time doon tayo sa bayan na hindi sa tanang buhay ko yata ay hindi ako nakatungtong, no? Pero sikat na bayan sa Pampanga. At dito yung ito yung bayan na kung saan galing si ang sikat na artista, no? Yung mga magkakapatid na Lapid. Yung isa senador ngayon, di ba? At dun tayo sa Porac, Pampanga, no? Alam naman natin na yung Porac early 90s ay naapektuhan ng pagputok ng Mount Pinatubo, no? So dahil malapit sila sa Pasig Potrero River, kung saan doon na rumagasa yung laksa-laksang lahar, no? From Zambales to Pampanga. Actually ang Porac medyo malapit-lapit na sa Zambales Saka, so talagang isa sa mga devastated na towns ng Pampanga ang Porac. But tignan natin ngayon, after so many years, after ilang dekada na ba, magtatatlong dekada, no? Mula nung pumutok ang Mount Pinatubo, tignan natin kung ano yung itsura ng Porac, Pampanga. Pero I'm sure marami na ring mga vloggers kasi ang nagpupunta ng Porac, at nakikita nyo na, no, kung ano na itsura ng Porac, Pampanga ngayon. Sa mga sikat dyan na pinupuntahan, pinasikat actually ng ilang mga vloggers, ay yung ano nga ba yun? Kamalig. Isa siyang campsite by the river, at nakaka-relax na magstay doon, no? Hindi ko alam kung makakadalaw tayo doon sa lugar na yon. Depende sa oras na meron tayo. Pero kung ano man, dahil nakatungtong na tayo ng Porac, pwede naman tayong bumalik at magstay doon, no? Pwedeng hiwalay na vlog yun some other day or some other time. Pero sa ngayon pupunta tayo roon hindi para as usual, hindi para magliwaliw, no? Doon ka sa bahagi na ang pagliliwaliw natin ay talagang paggala natin, may kasamang advokasya yan, no? So meron kasi magaganap na charity event dyan. Yan yung poster. At suportahan natin yung charity event na yan, no? So andun na naman tayo sa point na nakabiyahe ka na, nakatulong ka pa mode. Diba? And at the same time, kung maaalala ninyo sa aking Facebook post noon, naitayo na natin, no, yung Kagulong Pampanga. So may core group na nabuo at nagplanning, at isa ito sa mga event na ito na kumbaga sinusuportahan, no, at inisyatiba, no, bahagi ang Kagulong Pampanga
sa nag-inisyatiba nitong charity event na ito. Kaya bilang suporta sa unang aktibidad na ini-initiate ng ating mga kapatid sa Pampanga, pupunta tayo syempre, ba? We're supposed to be in Zambales sa schedule na to, kaso medyo kinapos tayo ng budget, no? Nag-decide tayo na wag munang ituloy yung activity sa Zambales. Workout na lang natin some other time before the end of the year, kasi talagang nangangailangan kasi tayo talaga ng financial, malaki-laking financial requirements para matuloy yung Zambales sa activity, no? Training yun actually, kaya talagang nangangailangan tayo ng budget doon. Anyways, so andito tayo ngayon sa Valenzuela, but we're fast approaching May Kawayan, Bulacan, no? At actually May Kawayan na ito. Ito na. Banga May Kawayan na Bulacan along MacArthur Highway. So balikan ko kayo mamaya, no? Pagka nasa Pampanga na tayo or approaching Pampanga. Marami tayong pagkukwentuhan along the way. Maraming nangyari, kaya stay put lang and enjoy our ride. See you later. Alright, we're back. Andito na tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan. Kalalampas lang natin ng town proper. Ewan ko kung nakalampas na tayo. Lalim na iniisip ko habang nag-ride. Ang dami kasi mga mangyayaring mga bagay-bagay sa aking buhay. Kaya napapaisip ako ng malalim at medyo sabaw-sabaw. Tsaka aga pa. Only had more than 4 hours of sleep mula kagabi. Gumising tayo ng maaga para makapagkape at lumarga tayo ng alas 5 ng umaga. Ano na ngayon? Quarter to no 6:50 na. Mag-aalas 7 na po mga kapatid. At andito na tayo sa Kalumpit. Anyways, boundary na ito ng Pampanga. So medyo malapit-lapit na tayo, hopefully. Dadaan pa tayo na San Fernando papuntang Guagua, then Porac. Hindi na rin ganun kalayo yun, no? Nandito na pala tayo sa may kanto ng Kalumpit, Pulilan Bypass Road. Ito ba yun? Oo, ito yung papuntang Baliwag So I assume ayun yung bypass road. Dinaanan natin, maganda ang kalsada dyan going to Baliwag. If you're from Kalumpit o galing ka ng Pampanga and you want to go to Baliwag, no, at nasa MacArthur ka, ayan ang pinakamagandang daan going to Baliwag. Anyways, ano ba nangyari sa atin? Yun,
last week, pasensya na po at hindi tayo nakapag-vlog. At napakaganda pa naman nung nangyari last week, no? Bukod dun sa una, yung nagkongreso yung PARA o Philippine Alliance of Human Rights Advocate, o 13th Congress yata, if I'm not mistaken. At 2 araw tayong dumalo doon bilang representative ng kapatiran sa dalawang gulong o kagulong, dahil tayo ay member organization ng alyansa, no? And luckily ba matatawag tayo po ay nahalal, no? Ang kagulong po, hindi po ako, ang ating kapatiran po ay nahalal bilang bahagi ng Council of Leaders, no? National Council of Leaders ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates, representing Luzon, no? Tayo ang representative ng Luzon sa COL ng PARA. So congratulations po sa atin mga kapatid, mga kagulong. At isang malaking alyansa yan para sa pagsusulong ng karapatang pantao, at matagal na yang nag-i-exist, no? Ano pa lang, EDSA 1, after EDSA 1 tinayo yan 1986, if I'm not mistaken, August of 1986. So yun, tayo ay patuloy na magiging kasapi ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates, at ngayon ay nasa Council of Leaders na po tayo. So mas pa sisiglahin pa natin, no, sa riding community ang pagpopromote at pagprotekta o pagsusulong ng karapatang pantao, di ba? Riders' rights are human rights, di ba? So ang ating karapatan bilang mga riders ay karapatang pantao. Kaya hindi malayo sa ating advokasya ang pagiging bahagi ng kilusan para sa karapatang pantao through Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Okay? So yun po. Tapos naimbitahan din tayo bilang observer, though si Cap Robert Trillo po ang official na National Council member ng Partido Manggagawa. Tayo po ay inimbitahan as observer upang magulat, no, ng development sa ating pag-oorganisa at pagsusulong ng advokasya sa hanay ng mga riders, ng manggagawang riders, no? So ano tayo, nag-report tayo dyan. Dumalo tayo sa 3-day National Council meeting ng Partido Manggagawa. So dun din last Sunday, eto nga, hindi tayo nakapag-vlog, sayang. Pumunta tayo ng Taguig Sunday morning, no, bago tayo bumalik dun sa National Council meeting ng PM. Sa umaga nagtagig muna tayo, at tayo ay nagbigay ng seminar o nagtalakay sa isang seminar sa Taguig with almost 100 riders and leaders sa riding community sa Taguig. By the way, nasa Pampanga na po tayo. Welcome to Pampanga. Alright, so Pampanga na po tayo. I believe this is part ng Apalit, no? So balik tayo doon sa kinukwento ko, no? So yung seminar na yon ay about road safety and riders' rights or motorcyclist rights, no? At nagtalakay tayo hinggil sa riders' rights. Kasama natin si Gaspar Dado, si Dado, yung ating coordinator sa Kagulong Metro East, no? Dalawa kami na nagbigay ng nabigyan ng topic about road safety and riders' rights, no? At ito ay inorganisa at in-initiate ng ano ba to?
Community Organized Riders Advocate o CORA. Yan. Pagka binasa mo CORA, pero CORA. O COR-A. Tapos shout out sa mga miyembro, no, at mga opisyal ng CORA, lalo na dyan sa Taguig. Nice to meet you mga kapatid. At Philippine PCRC, I forgot the meaning, pero Philippine Charity Riders Community, something parang ganon. Tapos National Council of Volunteers Organization, NCVO, sa Taguig. At marami pang grupo na dumalo at nakinig sa ating talakayan hinggil sa road safety and riders' rights. Ang resulta ay pagkakaroon ng mahigpit na alyansa sa mga grupo sa Taguig. At wini-welcome din natin ang CORA dahil sila ay nagpahayag ng kanilang intent to affiliate with Kagulong. So ang CORA po ay kasapi na ng Kagulong. So we just have to work out with the formalization, mga processes, but they have expressed their intent. Actually dun nga sa bagong labas nilang jersey, ilalagay na nila yung logo ng Kagulong dun sa CORA jersey. Right, thank you very much at salamat. Shout out kay Jeans Humaway ng Pasig. Siya po ay Kagulong Pasig at member din ng CORA, no? Siya ang nagsilbing tulay natin para makilala natin yung ating mga kapatid sa Taguig. Salamat Jeans at shout out sa iyo. Alright, so yun, magandang mga development. Every week actually umaalis tayo, nagpupunta tayo kung saan saan at patuloy tayong nag-organize ng ating kapatiran, no? Dito pa lang sa Luzon, pero hopefully at makabiyahe-biyahe din tayo Visayas and Mindanao para mapuntahan natin yung mga kapatid na gustong maging bahagi ng ating kapatiran sa Visayas at Mindanao. And we are looking forward na by January ay magkaroon tayo ng Luzon Assembly, Luzon-wide Assembly. Pero mag-i-invite na rin tayo ng ilang mga delegado from Visayas and Mindanao kung kakayanin po ng ating capacity pagdating sa budget. Ito na magdidepende yan. At syempre developments, no? Wala tayong budget, magagawa ng paraan yan. Basta mayroong development na Kagulong na kami dito sa Visayas tsaka sa Mindanao. Gusto namin dumalo dun sa Luzon-wide Assembly. So gagawa natin ng paraan yan, di ba? Para din masimulan na yung na matutukan ng Visayas at Mindanao. So we are talagang ang aim natin sa Kagulong maging nationwide eh. So kaya talagang pinupuntahan natin yung iba't ibang area hanggat kaya natin to reach out with our brothers and sisters. Alright, so yun po ang mga nangyari, no? Itong buwan ng Setyembre, napaka makulay. Tinaasahan kong mas magiging makulay ang mangyayari sa atin sa buwan ng Oktubre. Ang araw na lang, October na, diba? So marami pa tayong mga pupuntahang lugar. Kahit wala tayong budget, diskarte na lang. Actually ito, biyahe natin na to, talagang tight ang budget, pero pinilit nating pumunta kasi gusto nating makasama yung ating mga kapatid sa Pampanga sa kanilang unang activity. Kaya tayo ay hindi papatinag sa mga problema pinansyal. Tuloy ang pag-oorganisa natin ng ating kapatiran, di ba? Tumutula na ako, pasensya na. Anyways, yun, basahin nyo rin yung pinost natin sa Kagulong, no? Last Friday night na nag-stir ng konting kontrobersya at medyo naalog
yung riding community dun sa ating paglunsad ng unang serye ng ating voters education sa riding community. Kasi mag-election na, di ba? So we need to remind and educate our brothers and sisters sa riding community sa pagkilatis at tamang pagboto, di ba? Kung dahil napakahalaga po ng ating karapatan na bumoto at hindi natin yan sasayangin, yung karapatan na yan, dahil dyan lang yung pagkakataon na nakakapamili tayo ng kung sino ang magsisilbing kinatawan natin sa Kongreso at sa Senado, diba? Midterm election ngayon kaya Kongreso at Senado yan, tapos local government, mayor, vice mayor, councilors, diba? Tapos next year December ay barangay naman, diba? So mahalaga po ang pagboto at mahalaga yung ating karapatan sa pagboto. Kaya ayaw nating sayangin yan. So nagbigay tayo ng dun sa unang series, nagbigay tayo ng pointers about party list system, di ba? Kasi alam naman natin, no, na ang party list system ay inilaan ng ating batas o ng ating saligang batas para marepresenta yung mga sektor na tinatawag nating marginalized. Ito yung mga batayang sektor natin, mga manggagawa, maralita, kababaihan, at ano pa mang mga sektor na nasa basic masses, no, na hardly nare-represent, no, at napapakinggan sa bulwagan ng Kongreso. So kinreate ang party list para magkaroon ng upuan o representasyon ang mga marginalized sectors natin. Pero along the way, nung una okay pa pero along the way, di ba, naglipa na yung mga bogus na party list na tinatawag natin, at fake ang representation, di ba? Kung sino-sino ng mga party list ang nabubuo para lang i-accommodate yung pagpapatuloy ng pag-upo sa kapangyarihan ng ilang mga trapo at elitista, no? Kaya naging masikip yung espasyo sa party list dahil nagpasukan nga yung mga bogus na party list. Biruin mo, fans club ng presidente, ng dating presidente, party list, di ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Duterte Youth, di ba? Paano naging party list ang Duterte Youth? Di ba? Pinangalang sa pangalan ng dating presidente, pero sektor ng kabataan, okay, walang problema. Pero bakit? Anong purpose? Anong advocacy? Anong layunin? Bakit kailangan may maupong representative mula sa Duterte Youth, di ba? Naupo yan panahon ni Duterte, di ba? Di natin alam saan galing yung boto yan. Paano siya naupo? Na-disqualify po yung original na nominee, pero inupo yung asawa. O, di ba? Ang galing. Parang family enterprise din. Dynasty. Pati party list napapasukan ng dynasty, di ba? Yun, nagbigay tayo ng mga halimbawa doon sa ating artikulo tungkol sa pointers natin kung sino dapat ang totoong kinatawan, no? Ano ating kikilatisin ang totoong kinatawan ng ating sektor under party list system, under party list elections. At meron yatang mga tinamaan. At gusto pa kaming kausapin ni Ka Robert dun sa artikulo, tungkol sa artikulo na yon. Medyo naalog yung riding community nang ilabas natin yung unang serye ng ating artikulo tungkol sa
voters education. So ito lang masasabi ko, pasensya na kung tinamaan kayo, diba? Hindi namin yun na intent na patamaan kayo. Ang intention namin ay mag-educate. Kung gusto namin i-educate yung ating mga kapatid sa riding community, diba? Kung kayo tatakbo sa party list, ang mensahe lang namin, siguraduhin yung genuine ng inyong representation at para sa riders talaga yung inyong plataforma, para sa kapakanan at karapatan ng mga riders ang inyong plataforma, at gagawin nyo, no? At yung representative ninyo may kakayanang gawin yun, kung ano man yung nasa plataforma nyo. Kasi meron din kasing iba na ang galing-galing gumawa ng plataforma pero kulang naman sa gawa, di ba? At walang kapasidad na panindigan dahil baka hindi talaga sila ganun, di ba? So may tinamaan, may mga tinamaan. So sorry, but not sorry, dahil paninindigan natin yung isinulat natin na artikulo na yon, no, na ang intention ay mag-educate, no, ng ating mga kapatid na riders hinggil sa paggamit ng tama sa kanilang karapatang bumoto. Right? Hindi na ako papaka-detailed, lalagay ko lang dyan sa description yung link nung ating article, in case hindi nyo pa nababasa. Punta lang kayo sa page ng Kagulong, andun yung article. Sa ibabaw naman yun dahil bago lang yun, so madali nyo nang makikita. Pero lalagay ko yung link sa description para madali nyo siya ma-access. Okay? So andito na tayo sa Palit Town proper, I think. Or no, Sansi muna tayo mga kapatid. Hindi natin namamalayan na dahil sa sobrang daldal natin ay nasa San Simon na tayo. Alright, so balikan ko na lang kayo mamaya pagka nandun na tayo banda sa may Jose Abad Santos Avenue o Highway, paliko dun sa papuntang Porac, no? Kasi maglalagay din tayo ng ating mapa. Gagamit tayong Google Map pagdating doon dahil di natin alam eksakto yung lugar paano puntahan. Okay? Balikan ko na lang kayo maya maya. See you later mga kapatid. Alright, we're back. At nandito tayo. Malapit na tayo sa Porac. Actually, it's only 33 minutes away. Papunta dun sa ating location, no? It's sa may Barangay Planas, Porac, Pampanga. So, binabaybay natin ngayon itong kahabaan ng Mega Dike dito sa Porac, papuntang Porac, no? At paganda pala ng kalsada dito. At ganda rin ang view kahit pa paano. Mega Dike ito eh. So ibig sabihin na yun yung nasa side natin yung ilog, yung Pasig Potrero River. Dito tayo sa may Mega Dike, no? Hindi ko alam kung nag-i-exist na tong Mega Dike na to before.
Natanda ko, kinonstruct ito sa kalagitnaan ng ano after nung pagragasa ng lahar, dahil ilang taon din after nung pagputok ng bulkang Pinatubo, patuloy pa rin yung pagragasa ng lahar dito sa Pasig Potrero River dahil pagka umuulan. So ang pagkakaalam ko, no, sa pagkaka-recall ko, doon kinonstruct itong Megadike para hindi na maapektuhan pa yung mga residente sa paligid ng Pasig Potrero River going to Porac, no, from Florida Blanca to Porac. So kaya sinet up itong Megadike na to. Yun ang pagkakaalam ko, yun ang purpose. At correct me if I'm wrong, no? Comment lang kayo din sa comment section if may na-miss akong information. Hindi ako nag-research pasensya na. Pero yun ang pagkakaalam ko kung bakit may Megadike. At sa ngayon napakaganda ng kalsada at sarap bumiyahe dito papuntang Porac kung ganito yung kalsada, no? Sana all ganito kalsada. Sana all sa MacArthur ganito. Sa MacArthur every month yata inaayos or ewan ko ba, iniutay-utay, kaya ang daming disruption sa pagbiyahe. Anyways, so yun nga, ang purpose ng pagpunta natin dito ay para puntahan yung ating mga kapatid sa Kagulong, Pampanga na nag-organize ng charity event dito sa Porac. At we are also expecting na makakasama din natin uli yung ating mga kapatid at mga kagulong sa Bataan dahil susuporta sila sa charity ride na ito, charity event na ito. So again, talaga mga kagulong, suportahan lang, di ba? So pagkakataon na rin yun para makapag-usap kami nila Kaabel, shoutout Kaabel Atienza ng BAT MRF Kagulong. At kita tayo mamaya. Usap-usap ano mga plano, ano mga updates. So ayun na nga, we are traversing this beautiful road, itong Megadike Road na ito going to Porac. So 30 minutes na lang nandun na tayo sa venue. Actually late na tayo dahil sabi nila 8 AM magsisimula, pero dahil tayo ay mga Pilipino, sigurado hindi magsisimula yan on time. Ay nako, hindi ko alam kung ipagmamalaki ko ba yun o ano. Anyways, so biyahe muna tayo. And nandito na tayo sa Dolores Municipality of Bacolor. Ayan. So diretso lang daw, baybay lang ang Megadike hanggang makarating ng Porac. Uy, gatas ng kalabaw, sarap. Oh, okay itong pandesal na to Dax malunggay pandesal. Nakaka-dax ba yan? Alright, so biyahe muna tayo. At ayoko na magdaldal, gusto kong i-enjoy yung biyahe dito sa Megadike. Okay, let's go! Chipmunk cheeks. Couldn't run a marathon, but I could sometimes sing and key. I'm like a large pizza with extra cheese and extra meat, but I still go to the gym every day. But when I get home, the sweets are calling my name. I got a dad bod. Dad bod, yeah. I got a dad bod.
Napakaganda ng view dito ngayon Alright. So hindi ako gusto ko magmabilis pero hindi ako makapagmabilis dahil na stunning kasi yung view. Nakaka-relax yung view dito, no? Na-develop yung ganitong klaseng view, no? Dito sa Mega Dike Road. Isipin mo, di ba? Dati punong-puno ng lahar yan, para sigurong disyerto itong lugar na to. Pero ngayon tingnan nyo yung itsura. Breezy and ano ba? Paano ba siya madi-describe, di ba? Maganda. By the way, yung tinitignan kong side na ito, dito sa aking left side, yan yung papuntang Zambales, no? Side na yan ng papuntang Zambales. Tapos etong puno dito sa aking right side, ito yung sa side naman ng papunta sigurong Angeles, no? Pampanga, at saka Tarlac, Angeles, Tarlac side, no? Pampanga, Tarlac side, I mean. Pero dito sa side na to, ito malawak na to, ito yung papuntang Zambales. So ibig sabihin dyan dumalo yung lahar, dyan galing. At para hindi na maapektuhan pa yung komunidad dito sa may aking right side, binild ditong Mega Dike access road na ito para maharangan, diba? And we're now entering the municipality of Porac, Pampanga. Yan, Porac na tayo. Konti na lang, 20 minutes na lang, nandun na tayo sa ating pupuntahan. Ano, nakakatuwa at relaxing itong biyahe natin. Di maulan, maganda ang sikat ng araw. Hopefully ganito hanggang makauwi tayo mamaya pabalik. Huwag tayo abutin ang ulan, dahil yung kapote kong dala plastic lang, hindi ko na inayos pa yung isa kong kapote na mas maayos. Tayo kung abutan ng ulan dito, please, diba? Sipin nyo, abutan ka ng ulan dito sa Mega Dike, napakadelikado rin naman. Since we are already here in Porac, no, stop muna ako sa video hanggang makarating. Magpo-focus ako sa pagkapa kung saan yung exact location ng charity event at paano makaka-overtake sa malaking bulldozer na to. Okay na ba? Ayun mga kapatid, so dating gawi, we will show you video clips nung event mamaya, no? Pero for the meantime ay magsa-sign off na ako ngayon para hindi na ako magsa-sign off mamaya pauwi, no? Hindi na ako mag-video pauwi dahil kung ano naman yung dinaanan natin papunta, yun din naman ang dadaanan natin pauwi. So hanggang dito na lang muna itong biyahe, video natin ng biyahe, ano, since nasa Porac na tayo. At so this is your Sir Don signing out. Ride safe sa lahat mga kagulong.